Ang naudlot na laban sa pamamagitan ni John Riel Casimero at Naoya Inoue ay muling binuhay sa bansang Japan. Inoue, 2 beses na daw umiwas sa mga bigating mga kalaban. Una, ang angas ng Pinas noon at ang pangalawa ngayon ay si Murjan Akmadalib. Kazuto Yoka, sobrang dismayado at napaiyak na lang sa kanyang pagkatalo kontra kay Fernando Daniel Martinez. Kakwento, may pinagbabatayan po tayo sa ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Hindi ko talaga maintindihan. Ang pahayag na ito ay mula sa Philippine journalist na naging reaksyon niya sa sagot ni Inoue na siya ay handang mabaklasan ng titulo basta hindi lang papalagan itong si Akmadalib at tinawag pa dito. Nito na ang pangalawang pagkakataon na tumakbo na naman sa kalaban itong si Inoue at ang unang ginawa niya na pagtakbo ay hindi pinalagan itong si Casimero at pangalawa itong si Akmadalib. Noong May 6 sa taong kasalukuyan kakwento ay dinipinsahan ni Inoue ang kanyang 4 na mga titulo kontra yan kay Luis Neri ng Mexico at ang laban ay ginanap sa Tokyo Dome sa Japan. Bagamat marami man ang nagsabing si Inoue aakyat na ng featherweight division, pero ibinunyag ng Japanese media na ang kanyang makakalaban ngayong buwan ng Setyembre ay ang former International Boxing Federation Super Bantamweight World Champion na si Terence John Duaney ng bansang Ireland. At kung tutusin, ang negosasyon sa dalawang mga kampo ay malapit na itong matapos ayon sa kanila. Kaya lang sa ngayon, nanganganib si Inoue na mababaklasan ng titulo kung hindi lalaban si Inoue sa kanyang World Boxing Association Mandatory Challenger na si Akmadalib. Kaya nga, kung walang negosasyon ang mangyayari sa dalawang kampo hanggang maabutan na sila ng deadline, ay talagang mababaklasan ng titulo itong si Inoue at goodbye na sa kanyang pagiging undisputed Super Bantamweight World Champion. Pero ayon kay Inoue, hindi nga niya papalagan itong si Akmadalib at handa siyang mababaklasan ng titulo. Kung tutusin ayon kay Inoue, wala siyang pake sa WBA belt na mababaklas sa kanya basta hindi niya talaga papalagan itong si Akmadalib dahil pabigla-bigla daw ang WBA sa mandato nila. Kaya naman, ibinunyag ng Japanese media ng ating kababayan na si Teodoro Reynoso na isang reporter sa Phil Boxing sa ating bansa ay nagpublish ito ng artikulo at sinabi niya dito na pangalawang pagkakataon na itong si Inoue na tumakbo sa kanyang kalaban. Ibig sabihin niya dito kakwento ay naudlot na laban nila ni Casimero at Inoue noon nung kampiyon pa ang dalawa sa bantamweight division. Panangka ang ating kababayan at sinabi niya na syempre hindi talaga lalabas si Inoue sa kanyang baluarte dahil komportable siyang lumalaban dito at ayon pa sa kanya, ang boxing ay hindi lamang patungkol yan sa negosyo. Kaya nga, ang pag-iwas ni Inoue kay Akmadalib at mas pinili si Duaney ay kitang-kita talaga kung anong uri na boksingero itong si Inoue. At ayon pa sa ating kababayan, hindi nga ito unang beses ginawa ni Inoue na kumaripas ng takbo para sa kalaban ay makaiwas. Ayon kay Reynoso, sa taong 2020, mas pinili pa ni Inoue na si Jason Moloney ng Australia ang makalaban niya para may isang tabi itong si Casimero. Pero ganun pa man, alam niyo ba, rumesbak ang Japanese media sa ating kababayan at sinabi niya na si Inoue ay may hawak ng 2 mga major titles at itong si Casimero ay may hawak na isang major title. Kaya ibig sabihin na 3 mga world title belts sana ang nakataya sa laban na yon. Pero dahil nagkaroon ng pandemya, mas pinili ni Inoue na ang palagan niya ay itong si Jason Moloney ng Australia. Pero ayon sa Japanese media, pwede raw sanang magharap ang dalawa pagkatapos ng laban nila ni Inoue kontra kay Moloney. Pero itong si Casimero ay nagkaroon daw ng maraming mga problema at issue tulad ng naging overweight kaya napaklas sa kanya ang WBO Bantamweight World Title Belt. Mangyagag kwento, napaiyak na lang sa iyo kapag tapos ng laban. Pagkatapos ng laban siya ay literal talagang luhaan. Hindi niya talaga inakalang ganito katibay pala ang kampiyon na taga-Argentina. Pero inamin ni Martinez na ang body shot ni Yoka ay napaka-epektibo talaga at namin niyang nasasaktan siya. Pero ganun pa man, masaya siya na napasakamay na niya ang world title belts na 2.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan sa like, subscribe at may click na rin sa bell button. Pero bago tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Double L Vlog, kay kakwentong Sir Kaidin, kay kakwentong Jovito Bonson, at kay kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa inyo dyan. Bueno lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.